Inatasan na ng Energy Regulatory Commission ng electric power distribution companies sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity na bigyan ng sapat na panahon ang mga customer na hindi pa makapagbabayad ng electric bill. Sa advisory na inilabas ng ERC, binigyan ng direktiba ang lahat ng distribution utilities na suspindihin ang pagpuputol sa linya ng kuryente ng mga residential at non-residential consumers na kumukonsumo ng hindi lalagpas ng 200 kilowatt-hours mula October 2024 hanggang December 2024. Inatasan rin ng mga ito na payagan ang mga consumer sa flexible payment options o gawing hulugan ang pagbabayad sa bill ng kuryente upang ito ay makagaan sa kanilang mga gastusin. Kung saan maaaring bayaran ang kuryente na may billing period mula October hanggang December 2024 nang hindi bababa sa 6 na buwan. Ayon pa sa ERC, maaari ring mag-alok ng iba pang paraan ng pagbabayad o mode of payment ang mga distribution utilities sa kanilang mga customer. Inutusan rin ng komisyon ang Generators, Power Assets and Liabilities Management Corporation o PISALM, National Power Corporation o NPC, National Transmission Corporation o TRANSCO, National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, Independent Power Producers, Independent Power Producer Administrators at market operators na magpatupad rin ng kahalintulad na payment scheme sa kanilang mga apektadong distribution utilities. Agad namang susunod ang Meralco sa kautusan na ito ng ERC. Ayon kay Joe Saldarriaga, tagapagsalita ng Meralco, lagi nilang ikinokonsidera ang kanilang customers lalo kapag dumarating ang mga hamon kaya handa silang sundin ang direktiba na ito ng ERC. Agad na sinuspinde ng Meralco ang pagpuputol ng supply ng kuryente sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity at mag-aalok sila ng flexible payment arrangements sa mga customer na gumagamit ng hindi hihigit sa 200 kilowatt-hours. Samantala, iniutos naman ni Pangulong Marcos Jr. ang agarang pagbabalik sa supply ng kuryente sa mga lugar na lubhan na apektuhan ng bagyo, bagay na malaking hamon para sa Office of Civil Defense. Yung kuryente, ibinili niya ni Pangulong Bongbong, subalit hindi ganun kasimple yung pagbabalik ng kuryente dahil yan, tinitingnan bawat metro niyan, hindi pwedeng madaliin yan. Kapag kasi yan bigla ang binuhay, baka makadisgrasya pa, pumutok o magkaroon ng aksidente. Bukod dito, nais ng Pangulo na maibalik ang komunikasyon sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng bagyong Christine maging ng Super Typhoon Leon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.